Sobra-sobra, O Diyos, ang inyo pong katapatan sa amin. Bagamat kami, O Diyos, ay may mga pagkukulang, di nagiging tapat minsan, O Diyos, but your faithfulness is without end. Thank you. You are amazing, God. You deserve the glory. You deserve all the praises. You deserve all the thanksgiving. Sa aming lubos na paglapit ngayong pong umaga, Lord, salamat sapagkat binigyan mo kami ng ibayong lakas para ikaw ay pasalamatan, luwalatiin ngayong huling araw o huling linggo ng taon 2025. Lord, sobra. Ang dami namin ipagpapasalamat sa iyong mga ginawa sa buhay namin. Hayaan niyo, Father Heart God, na ang puso naming lahat na narito ay mapuno, O Diyos, ng pagpapasalamat. At bibigkasin ito ng aming pong mga bibig that you are good. Your mercy endures forever. Lord, patawad po, Diyos, kung ano man nakikita o pangkasalan ng puso namin, linisin niyo po kami ni buhay at banal na dugo. And this morning, God, idamit niyo po sa amin ang damit ng katwiran at maghari kayo sa aming kalagitnaan. I pray, protect all our brethren who are still on their way here. As well, we pray, bless all the worship services of JA1 Church nationwide and worldwide. And Lord God, we will give the best worship to you today and thanksgiving because truly you deserve all these things. To God be all the glory in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen and amen and amen. You may be seated, please. Praise God. Praise the Lord. Let's declare Luke 4:18 and 19. Sabay-sabay, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the anointed one, the miracle-working God. Amen? And sabay-sabay din natin bigkasin ang JA1 culture. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I'm not extreme. JA1 culture. Praise God. Good morning. Merry Christmas muli. And Happy New Year. Praise God. Ito ang huling linggo ng buwan ng December at ng taon 2025. Sino po narito ngayon na siya punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos na buhay? Alright, noong pong Wednesday ba o Thursday ay nagkaroon po tayo dito ng celebration ng Christmas. At sobrang siksikan po ng tao. And of course, punong-puno ng kasiyahan, kagalakan ang ating pong mga kapatiran that time. Alright, so this time naman, I want you to listen carefully sa message na ibibigay ng Diyos po sa atin. And by call all those pastors, all the pastors na gusto ko kayo makita dito sa unahan. The pastors, please come. I want to see you in front. Umupo kayo sa unahan. Make it quick. All pastors, please. Okay. All right. Dito kayo sa unahan. All right. And this time, ang ating pong topic ngayon is all about Thanksgiving for what God has done. Ito po'y papasalamat sa mga bagay na ginawa ng ating Diyos. Are you really thankful because God has done so many great things sa buhay natin? Alright. So, because of that, ang tao na mapagpasalamat sa ating Diyos ay isang tao na laging umaasa na ang blessing ng Diyos sa kanya ay walang patlang.
Tama ba yung Tagalog ko? Walang patlang. Ano pa yung ibang ibig sabihin ng walang patlang? Walang hinto. Hallelujah. Praise God. All right. And now our text for today is in the book of Psalm 103, beginning verse 1 up to 5. Ang sabi ni David ay ganito, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all thine benefits, who forgive all thine iniquities, who heals all thine diseases, who redeem thy life from destruction, who crown thy righteousness and loving kindness and tender mercy." Sabi ng Lord doon sa verse 5, "Who satisfy thy mouth with good things, and He will renew your strength like an eagle's." All right. Alam nyo, remembering God's faithfulness as we end in this year is a wonderful thing that men and women could do. Pag atin pong inaalala ang lahat ng mga ginawa ng Diyos sa buhay natin sa taong 2025, ay marami tayong ipagpapasalamat sa Kanya. Sino po dito mayroong pong ipagpapasalamat sa ating Diyos? Kawawa naman ng iba, wala yata ipagpapasalamat. Sino po ang may ipagpapasalamat sa Diyos? You know what? Every morning, dapat ang puso at isipan natin ay bibigkasin ng ating pong bibig kung ano ang kanyang ipagpapasalamat. Every morning, dapat nagpapasalamat na sa Diyos. Sinasabi natin, "Lord, thank you for the wonderful morning. Thank you, God, sa bagong araw na to. Salamat sa paggising. Salamat, Panginoon, sa sarap ng pagtulog. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo na ibibigay muli sa amin ngayon." Mayroon po tayong tinatawag na advance Thanksgiving. At meron naman po tayong laging ginugunita ang ginawa ng Diyos sa atin sa nagdaang oras at araw natin. Kaya nga, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Yun ang sinabi ni David. Pagpalain mo, luwalatin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, sa lahat ng mga benepisyo na Kanyang ibibigay at binibigay sa iyo. Alam nyo, as we come to the last Sunday of December, we stand at the doorways of reflection. Tulad ngayon, huling Sunday, alam nyo, ating dapat gunitain at pasalamatan na ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga ginawa sa buhay natin. Kaya nga, before we ask God for what He will do this coming year, 2026, we must thank Him for what He has already done. Ating pong pasalamatan sa lahat ng Kanyang mga ginawa bago daw tayo humingi para sa year 2026. Ngayon pa lamang lubos na natin pasalamatan ng ating Diyos. Sino po dito ang nakakaalala ng mga magagandang ginawa ng Diyos sa Kanya noong nakaraang January? Ay noong nakaraang February? Ay noong March? Ay April? Sigurado kayo? Ay noong May kaya? Parang walang yata. Nung June, nung July, August, September, October, November, ay kahapon. Mukhang maraming pinamaskuhan ang mga ito. Mas malakas yung December . Okay, now, Thanksgiving is not based on perfection. Yes, hindi po yan based on perfection of circumstances, but a recognition for God's faithfulness. Hindi po naging perfect man ang nakaraan. Pero ating pong pasalamatan ng Diyos sa lahat ng Kanya pong katapatan. Dahil humihinga ka, dahil may lakas ka ngayon, grabe, pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga magagandang ginagawa at gagawin pa.
Alright? Now, number one na gusto kong bigyan ng din sa inyo ngayon is about thanksgiving comes from remembering. Kapag tayo pinagpapasalamat, ay ating pong inaalala yung mga bagay na dapat nating, yung mga bagay na nangyari. Kaya nga, ang pasasalamat ay nagsisimula sa pag-alala. Ano ang naalala mo na ginawa ng Diyos sa'yo? Yun ang pasalamatan mo. Anong ginawa ng Diyos na kagalingan na binigay sa iyo? Lagi mo yung pasalamatan. You know why? Deuteronomy chapter 8 verse 2. Ang sabi ni God kay Moses, habang sila papunta na sa promised land, ang sabi niya, and you shall remember the Lord your God lead you all the way. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos na nagdala sa iyo at umakay sa iyo mula sa Ehipto papunta sa promised land. Alalahanin mo yung kanyang mga ginawang himala, kung paano niya hinati ang dagat na pula at kayong lahat ay nakadaan. Kung paano niya sinupply ang pangangailangan ninyo habang kayo naglalagbay, hindi kayo nagtatanim, umuulan ng mana. Kung paano kayo pinapainom ng tubig mula sa bato na habang kayo naglalakbay din yung bato. Alam niyo ba yon? Grabe ang Diyos doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 4 up to 5. Biro niyo, naglalakbay sila, yung pong rock ay sumasama. At pagkatapos sinusuplayan yung milyon na mga Israelites. Grabe, kaya dapat siyang pasalamatan. Kaya sabi nga niya, and you shall remember that the Lord your God had lead you all the way. Even in the book of Psalm, sabi ni David, sa Psalm 77 verse 11 says, I will remember the work of the Lord. Alalahanin ko palagi ang mga ginawa ng Diyos sa buhay ko. Surely, I will remember your wonders of old. Aking laging alalahanin ang mga kamanghamanghang bagay sa nakaraang panahon. Alam niyo, sa totoo lang, ang gusto ng Diyos sa atin ay lagi pong maalala ang kanya pong kabutihan. Why? Alam niyo, laging inuutos ng Diyos sa kanyang mga anak ang tinatawag na alalahanin ang mga magagandang ginawa ng Diyos. Why? Because forgetting leads to pride. Kapag iyo daw pong kinalimutan ang magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo at ginawa ng kapwa mo sa iyo, yan daw po ay papunta sa pagmamalaki. Magiging mapagmalaki ka na, pride na po yun. Hindi lang yun, ingratitude ang tawag po dyan. Wala kang mismong utang na loob. Hindi ka man lang marunong magpasalamat. Hindi ka thankful. Remembering leads to humility. Kapag iyong inaalala ang mga biyaya ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay taong laging mapagpakumbaba. Bakit? Inaalala mo na hindi mo kayang maranasan ang ganong mga biyaya kung wala talaga ang Diyos sa buhay mo. That's why leads to humility. Ano pa? Faith. Tumatatag lalo ang pananampalataya mo dahil naalala mo yung ginawa ng Diyos nung nakaraang mga panahon, alam mo na gagawin din ito muli ng Diyos sa ganitong panahon at sa darating na mga panahon. Are you there? Yes. That's why lagi kang magpasalamat. Alam niyo ako, ay lagi nagpapasalamat sa Diyos, maging sa lahat ng tao na tumulong sa akin, na mga kasama ko,
I'm always thankful. You know why? Biyaya ng Diyos ang mga taong ito. Biyaya ng Diyos ang mga pastors na pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Biyaya ng Diyos kayo na nagmamahal sa Diyos na akin naman pong pinagpapastoran. Biyaya ng Diyos na tayo'y pagkalooban ng Diyos ng ganito pong gusali kung saan tayo nagtitipon-tipon na hindi po tayo pinapawisan. Biyaya ng Diyos na tayo ay inuulanan niya at binubuhusan niya ng iba yung pagpapala. Are you thankful for that? Come on, say thank you, Lord. Kaya, when we remember what God has done, deliverance from past troubles, pati na yung mga provisions in time of lack, pati na yung protection in times of danger, alam nyo, lagi mong bibigkasin. Lord, salamat, grabe po kayo. Imagine, iniligtas niyo po ako. Kaya sabi ko nga, lagi kong pinapatotoo kung paano ako nilason sa Italia. At ako ay binuhay ng Diyos. Kung paano ako inipit ng bus, sinagasaan ng ilang beses ang aking paa na hindi po kailanman nadurog. Pinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Naranasan ko kung paano rin makulong dahil po sa pag-aalimura ng mga tao at kabulastugan para lamang ako'y sirain. Naranasan ko kung paano makapasok sa selda. At ganun po pala yun, at least naranasan ko. Hindi dahil sa ako'y nagkasala, kundi isa lamang pong persecution. At pinagpapasalamat ko, kaya ngayon naintindihan ko ang mga nakakulong, hindi talaga makakalabas. Bakit? Hindi maaangat ang bakal. May kausap ba ako dito? At after that, pinasasalamatan ko ang Diyos dahil yung mga taong yun na nag-alimura, pinatunayan lang ng Diyos sa kanila na ang inyong lingkod ay sa biyaya na bubuhay lamang at lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Na hindi ko pinagmamalaki kung ano ang kakayanan ko, kundi ang lagi kong pinagmamalaki ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Hindi perpekto ang inyong pong apostle bishop, ngunit ang pinagpapasalamat ko, ang Diyos ko ay perpekto na nagga-guide na maganda sa buhay ko. Ito yung Diyos mo at Diyos ko. Siya'y perpekto na laging aalalay sa lahat ng tao na sa Kanya ay umaasa. Katanungin mo yung katabi mo, umaasa ka ba kay Lord? Anong sagot niya? Umaasa ka ba kay Lord? Kaya pala, ang sabi ng Bible, sumpain ang tao. Jeremiah chapter 17 verse 5, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at ginagawang sandalan ang bisig nito. Pero pagpapalain ng Diyos ang tao na yon na sa Diyos lamang umaasa. Tandaan ninyo ang Diyos ang pinagmumulan ng hininga. Ang Diyos ang pinagmumulan ng kinakain natin, iniinom natin tubig. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Hindi ang sinuman. That's why you must be grateful and you must be thankful on what He is doing and what He has done in your life. Kaya ang mga Israelites, ang mga halimbawa nito ay ang mga Israelites, nung sila ay nag-cross sa Jordan River. Alam nyo, pagkatawid nila, sila lahat, ay sobrang nagpasalamat. Kumuha po sila kaagad ng mga lalaking bato, 12 bato. At ito'y kanila pong inilagay doon sa mismong Jordan River bilang kanila pong pagpapasalamat sa Diyos. Doon po sa aklat ng Joshua chapter 4 verse 6 to 7. So, ang sabi niya, itong mga batong ito ay magpapaalala sa mga susunod na henerasyon na ang Diyos ay kumilos, gumawa ng himala sa mga Israelita, nakatawid sa malalim
na ilog ng river ng Jordan. Hayaan nyo na ang mga batong ito magpapaalala sa mga Israelita. Kaya mga minamahal, ang ibig sabihin ng magpapaalala, nagpasalamat sila ng todo-todo na ang Diyos ay kumilos at gumawa ng himala sa kanila po mga buhay. Alam nyo, bakit kaya mayroon po mga monument, ito pong sila Dr. Jose Rizal, sila Andres Bonifacio. Kasi nagpapasalamat yung mga tao, inaalala po nila yung mga ginawa nila. Alam nyo, kung tao ay pinapasalamatan mo, ang tao na yon ay nawala na. Bakit hindi mo lubos pasalamatan ng Diyos na nananatiling buhay sa buhay mo at nagbibigay ng pagpapala sa araw-araw ng buhay mo? Pasalamatan natin ang Lord. Thank you, Lord. Kaya mga minamahal, yan po yung una. Thanksgiving comes from remembering. Naalala nyo na ang inyong mga blessing kay Lord? Yung mga hindi ka makapaniwala, bakit nangyari yun? Nasasabi mo, grabe, hindi ako makapaniwala. Biro mo yung nangyari yun talaga. Ay, himala talaga ni Lord yan. Alam niyo, lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos at pinapatotoo how God changed my life sa pagiging drug user. Naalala ko pa, nung ako'y nagda-drugs. Naalala ko pa nung ako'y nagsusugal. Nung ako'y umiinom ng alak. Naalala ko pa rin nung ako ay nakikipagsuntukan. Alam niyo, kaya ko naalala yon, naalala ang kalukuhan, pero sa biyaya ng Diyos, binago niya tayo. Kaya yun ang aking pinagpapasalamat sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang nagbabago ng buhay. Amen? Praise God. Kaya sino muli ang thankful kay Lord? Alright, number 2, thanksgiving, acknowledge. Acknowledge God as the source. Ang pagpapasalamat ay pagkilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Pinagmulan ng buhay mo. Pinagmulan ng magulang mo. Pinagmulan ng mga ninuno mo. Pinagmulan ng blessings mo ngayon. Lahat yan. James chapter 1 verse 17 says, every good gift and every perfect gift is from above. Lahat daw po na mga perfect na regalo at mga magagandang kaloob ng Diyos sa atin ay sa Diyos talaga galing. Kaya, ang sabi naman ng Book of Jeremiah, chapter 9, verse 23, huwag magmamalaki ang matatalino dahil may karunungan. Ni huwag magmamalaki ang malalakas dahil meron silang kapangyarihan. Ni huwag magmamalaki ang mayayaman dahil meron silang kayamanan. Magmalaki kayo kapag kayo sumusunod sa Diyos at ginagawa ninyo ang kalooban ng Diyos. Maraming nagmamalaki dahil po sa pagyaman nila. Pero alam natin na ang mga taong yon, may mga taong yumaman dahil po sa pagdanakaw. Sabi nga ng book of Psalm 62, verse 10 to 12, huwag mo daw pong iasa ang iyong pagyaman sa iyong panluloko ng kapwa. Sa pagnanakaw. At kapag yumaman ka raw, sabi nga diyon, kapag yumaman ka, huwag mong ipo-focus ang isipan mo sa kayamanan mo. Alam, maganda yun. Sabi niya, huwag kang magtiwala sa gawang marahas. Ni sa panghaharang. Extortion po ang tawag po dyan. Or kaya umasang umunlad. Kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito ay di dapat
asahan. Tama? Tingnan ninyo yung mga tao na pinag-uusapan ngayon sa gobyerno. Laruan nilang helicopter. Bumibili sila ng eroplano. Bilyon-bilyon ang kanila pong pera. Ipinagmamayabang nila ito. Now, alam niyo ang sabi ng sumunod na verse 11. Ang sabi niya doon sa verse 11 ng Psalm 62, verse 11. Sabi niya, hindi na mininsang aking, basahin nga natin ito, sabay-sabay, go. Hindi na miminsan aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan. Verse 12. Verse 12. At di magbabago kanyang pagmamahal ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon magbabatay ang gantimpala. Kaya pag masama ang ginawa mo, gantimpala ibibigay ng Diyos sa iyo. At anong gantimpala? Ibig sabihin, kabayaran ng kalukuhan mo ay kaparusahan. Kabutihan ginawa mo, babayaran ka din ng Diyos ng pagpapala. Kaya ang tao na nagpapasalamat lagi sa Diyos, hindi niya magagawang manloko ng kanyang kapwa. Huwag niyong pag-iimbutan ang pag-aari ng inyong kapitbahay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Galit ang Diyos dyan. So now, thank God. Dahil tayo po lamang ay umaasa sa Kanya, maliit o malaki, tayo ay laging grateful sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. 1 Corinthians chapter 4, verse 7 says, what do you have that you did not receive? Ano bang mayroon ka na hindi mo ito tinanggap mula sa ating Diyos? Lahat ng mayroon ka sa Diyos galing. Kaya huwag kang magmamalaki. Kapag ang tao itinanggap na niya, nagsasabing, hindi, matalino lang ako talaga. Hindi, talagang masipag ako. Hindi. Umasa na ang tao na yan at ilagay mo, kung ikaw yon, ilagay mo na sa utak mo, mawawala soon ang iyong mga pinagpaguran dahil in-acknowledge mong galing ito sa iyo. Pero ang tao na sinasabi niyang lahat ng ito'y galing sa Diyos, ang Diyos ay masaya na lagi ibubuhos sa Kanya ang masaganang pagpapala. Kaya, ang thanksgiving humble us because it declares. So this was not just my strength, this was God's grace. Kaya ang taong lagi nagpapasalamat sa Panginoon ay taong mapagpakumbaba talaga yan. At lagi sinasabing, hindi, galing talaga ito sa Diyos. Wala naman talaga akong magagawa eh. Kaya ang sabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. Yes, that's why everything we have, health, life, family, ministry, provisions, lahat ng mayroon tayo, sa Diyos yan galing. Tama? Kaya, ang anak mo, sa Diyos galing. Ang parents mo, sa Diyos galing. Ang trabaho mo, sa Diyos galing yan. Ang tahanan mo, sa Diyos galing yan. Lahat ng meron ka, sa Diyos galing. Kaya, ang example po niya na si King David. King David, taught, powerful. At ang sabi niya ganito, sa 1 Chronicles 29 verse 14, all things comes from you. Lahat ng bagay ay galing sa iyo, Panginoon. And of your own, we have given you. At lahat din na meron kami, galing talaga sa iyo. Kaya pwede ba? Sabi mo muli, Lord, thank you. Sa lahat ng meron kami, na galing sa iyo. Biro mo, makinig kayo mabuti ha.
ang Diyos mismo, lahat ay pag-aari niya, at ito naman ay inaabot sa iyo. Ibinibless ka niya. Ipinagkakatiwala sa iyo. Ang tawag sa iyo ay steward. Katiwala ka lang. Kasi bakit? Lahat ay kanya eh. Kaya huwag mo nga angkinin. Ang laging laman ng isipan mo lamang ay, thank you Lord, pinagkatiwalaan niyo po ako. Kaya, ang parable of the talent says, binigyan niya yung isa ng 10, binigyan niya ito ng 5, binigyan naman yung isa ng isa. According to their abilities. Everybody say abilities. Isa pa. Ibig sabihin, mayroon tayong kakayanan. Ang kakayanan na yan ay iba't ibang level. Kung sino yung mayroong mataas na abilidad, yun ang bibigyan ng mas mataas na ipagkakatiwala. Yung binigyan ng 10, ang sabi ng Diyos sa kanya, do business till I come. Nung bumalik, yung 10, tuwan-tuwa. Lord, yung 10, umani ng 10. Anong sabi ni Lord sa kanya? You are good and faithful servant. Welcome, enter into the joy of your master. Sobra pala ang saya ng Diyos kapag ikaw ay napagkatiwalaan niya. Then, lumapit yung 5. Ang sabi niya, Lord, yung 5 binigay mo sa akin, na doble. Everybody say, double. Aba, ang Diyos pala ay nag-expect lagi ng double. Sabi natin muli, double. Isa pa, double. Sabi ng Lord doon sa nagbibigay ng, binigyan ng 5, you are good and faithful. Kita mo magkasama, good and faithful. Ulit. You are good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Sobrang saya. Ay lumapit yung isa. Lord, ito yung binigay mo sa akin, isa, sinasauli ko. Hindi ba namunga? Hindi po. Kasi ibinon ko sa lupa. Bakit? Kasi ikay umaani na hindi ka nagpapagod. Sabi ng Lord sa kanya, ikaw pala'y napakasama mong alipin eh. Alam mo na pala na ako'y umaani na hindi ko pinagpaguran. Di sana yung pinagkatiwala ko sa ibinang ko mo na laang. At least, tumubo man lang. Kita nyo? So si Lord pala, nag-e-expect lagi sa tao na kanyang pinagkalooban o pinagkatiwalaan ng increase. Kasi pagsubok po yun. Anong sabi nga ni Lord sa kanyang mga alagad? Kunin ninyo yung isang yon. Ibigay ninyo doon sa may 10. Sabi ng mga alagad niya, Lord, meron na siyang 10 Ba't nyo pa ibibigay? Oo, dahil ang napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. Makinig, ang Diyos po nagpapasalamat sa taon na pagkakatiwalaan. Guys, makinig kayong mabuti. Ito ang huling sermon ng 2025. Gusto ng Diyos ng JA1 people na sa darating na taon, ang buhay ay maging kakaiba sa ganda. Kaya maging laman ng puso at isipan ninyo, ang buhay ninyo ay sa paganda ng paganda. Ulit, ang buhay ko ay paganda ng paganda.
pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paangat ng paangat, pasaya ng pasaya, palusog ng palusog. Alam nyo, ang Diyos ang mismong nagsabi yan, na gusto niya ang buhay ninyo ay sa paganda. Lamang, kailangan mong ikaw ay mapagkatiwalaan. Tama ba? Kaya ang napagkakatiwalaan, ito ay dinadagdagan. Kaya kung napagkatiwalaan kayo ngayong 2025, umasa na kayo, mas mataas ang ipagkakatiwala ng Diyos sa inyo sa darating na taon. Thank you, Lord. That's why, end the year by acknowledging God. Ulitin ko muli. End the year by acknowledging God. Hayaan ninyo na matapos ang taon 2025 ay ina-acknowledge mo ang Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Not connection, not self. Acknowledge mo ang Diyos as your source. Sabihin natin muli, source. Sino po ang source natin ng blessing? Hallelujah. Say hallelujah. Everybody say, I have God, the source of blessings. I have God, the source of life. Parang kausap ko lang yata ito mga nasa baba. Ang mga nasa taas hindi yata. I have source of life. The Lord is the source of my strength, of my victory. Hallelujah. Palapakan natin muli ang ating Diyos na buhay. Number 3, thanksgiving is worship. Ito na. Ang pagpapasalamat natin ay pagsamba. Kaya ikaw ay tunay na sumasamba sa Diyos mo kapag ay laging nagpapasalamat sa Kanya. Do you not know na ang pagpunta sa worship center every Sunday is a Thanksgiving Day? Pagpapasalamat mo sa Diyos sa lahat ng Kanya mga ginagawa. It's a worship. Kaya tingnan ninyo mga kinakanta natin. Nagpapasalamat tayo. Sinasabi natin, thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Lord, you are so great. Napansin ninyo ang mga songs na binigay ng Diyos sa inyo po lingkod? Lahat ay pagpapasalamat. Pag ako ay nagpapasalamat, ang Diyos ay masaya. At yung mga songs na yun, na ginagawa kong pasasalamat, nagiging kanta. Why? The Lord will inspire you more every time na ikaw ay nagpupuri at sumasamba, nagpapasalamat sa Kanya. Psalm 95 verse 2. Ang sabi ni David, let us come before His presence with thanksgiving. See? Tayo daw po'y lumapit sa Kanyang presensya with thanksgiving na may pasasalamat. Alam niyo, isang araw, nung ako'y babago pa born again, ako'y nagbabasa ng Biblia doon po sa may Taft Avenue, doon po sa isang garden. Nabasa ko yung Psalm 92. Lahat pasasalamat. Sabi ko, Lord, grabe. Ganito pala ang pagsamba sa'yo. Lagi nagpapasalamat ang tao. Kaya sabi ni David,
doon sa songs niya ay ganito, "It is good to give thanks to the Lord, to sing praises unto thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness at night. When the music of the lute and the harp, and the melody of the lyre, you made me glad by thy works, and by the works of thine hands, we will sing for joy. How great are thy works, O Lord! Your thoughts is very deep. The dull man cannot know, the stupid cannot understand." Kaya pala, si David, sumasayaw lagi pag nagtagumpay na sila sa labanan. Siya po'y sayaw lang ng sayaw, kanta lang ng kanta. Pwede ba? J1 people, everyday magpasalamat ka sa Kanya. Sambahin mo siya palagi. Amen. Kaya tuwing ako'y gigising sa umaga, sinasabi ko na kaagad, "Good morning, Father God. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit." At pagkatapos doon, ako po'y luluhod at binibigkas ko na kaagad ang Kanyang kadakilaan. Sinasabi ko sa Kanya, "You are my El Elyon, God. You are my El Shaddai. You are my El Ulam. You are my Adonai. You are the El Gibor. You are the El Roy. You are the Shalom. You are the Yahweh. You are the great I am." Sinasabi ko sa Kanya, "Lord, you are my Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. You are my Jehovah Shalom. You are my Jehovah Nisi, my victory. You are my Jehovah Ra'ah, my great shepherd. You are my righteousness, God. You are my Jehovah Shedkinu. You are the Jehovah Shabbat, God of righteousness and the Lord of hosts." Lagi kong binibigkas kung gaano siya kadakila. Kaya sinasabi ko, "Lord, ikaw ang great I am, the anointed one, the Messiah. Ikaw ang bread of life. You are the light of life. You are the resurrection and life. You are the way, the truth, and the life that no one can come to the Father except through you. You are the great vine, and we are the branches. You are the door of the sheep. You are our great shepherd. You are the living word. You are the word of life. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are the rose of Sharon, the lilies of the valley, the bright morning star, the firm foundation." Sinasabi ko lang sa Kanya yun every day. Why? I am so thankful. Ginising niya ako. Pinatulog niya ako na napakasarap. Kaya naman, every day, para sa akin, lagi akong excited na ginagabayan ng Diyos na buhay upang patuloy na mabuhay ng ibayong tagumpay. At pinasasalamatan ko ang Diyos na may JA1 Church. Na may JA1 people like you who are always happy to worship and honor the Lord our God. Are you thankful? Kaya ang sabi ng Hebrews 13 verse 15, "Let us continually offer the sacrifice of praise to God." Magpatuloy kayo, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa ating Diyos. Kaya mga minamahal, magpasalamat ka, sambahin mo, tuwi na, number one si Lord sa buhay mo every Sunday. Kayong mga nasa online, alam ko sinasamba niyo ang Diyos, pero huwag kayong magsanay sa online. Pumunta kayo sa church. Dahil sa online, baka dumating yung time, habang ikinakikinig, nagluluto ka. Dalawa ang utak mo, rekado at worship. Pwede ba? Pumunta naman kayo sa church. Mag-worship kayo. Meron tayo isang kapatid, ang sabi niya, dahil matanda na raw siya, "Bishop, ako'y lagi na lang nasa online. Kasi
yung tuhor ko. Nandito siya nung Huwebes. Ganun po? Ba't kayo nandito ngayon? Christmas kasi ngayon. Naku ha. Alam nyo, kung nagawa niyong pumunta dito nung Thursday, dahil punong-puno po ito sobra kaya nyo din gawin yan every Sunday. Kaya, pasalamatan mo ang Lord. Sabi mo sa Kanya, thank you for your love. Diba? Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your kalimutan ko na. Lord, you are so great. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your power. Lord, you are so great. Alam nyo, always put it in your heart and in your mind na ang pagpapasalamat sa Diyos ay uri ng pagsamba na laging excited na pakinggan ng Diyos ang iyong pasasalamat. Sabi ko po, nagpaalam po yung aming pong kasambahay kaninang umaga. Ang sabi niya, Bishop, ako po ay hindi po sasama. Bakit? Ako po'y mamamalansya. Sabi ko sa kanya, hindi. Huwag kang mamalansya. Ang linggo ay para kay Lord, hindi para sa trabaho. So, true thanksgiving is more than saying thank you. Pag ikay nagpapasalamat, nagwo-worship ka, is more than saying thank you. It is lifestyle. Sabi natin may lifestyle. Kapag lifestyle mo na ang laging sumasamba sa Diyos at nagpapasalamat, hallelujah, yan po ay expression ng kaisipan mo. Kaya ang expression niyan sa pamamagitan ng praise, obedience, generosity, faithfulness. Ikaw ay laging nagpupuri dahil mapagpasalamat ka sa Diyos At ikaw ay sumusunod sa Kanya. At ikaw ay mapagbigay. At ikaw ay may katapatan. Tandaan mo pag ikaw ay nagpapasalamat, ang Diyos ay sinasamba mo. Pag kumakanta ka at nag-worship ka, ang Diyos ay sinasamba mo. Pero pag ikaw ay nagpipray, ikaw na ang ibibless ng Panginoon. Para sa iyo na yon. Pag ikaw nagbibigay ng iyong tithes and iyong offering, para din sa iyo yon. Ang para lang talaga sa Diyos ay thanksgiving and worship. Nakakaintindihan tayo? Malapit na akong matapos. That's why sometimes thanksgiving is a sacrifice, especially after difficult years. But it is still honors to God. May mga difficulties. May mga pagsubok. Pero, anumang ang sitwasyon, pagpupuri at pagpapasalamat pa rin ang ating pong ibibigay sa Kanya. Alam nyo, mayroon pong 10 ketongin. Lumapit kay Jesus. At sabi niya, Lord, pagalingin niyo po kami kung kalooban ninyo. Sabi ni Lord, okay, umuwi na kayo at magaling na kayo. Abi, pagtalikod ng 10, nawala ng ketong. After that, isa lang ang bumalik kay Jesus at nagpasalamat. Sabi ni Lord, di ba 10 kayo? Bakit isa lang ang bumalik? Alam nyo,
Pag-aralan niyo po yung word na yon, di ba 10 kayo? Bakit isa lang ang bumalik para magpasalamat? Ang Diyos ay naghahanap ng pagpapasalamat mo sa Kanya. So ano nangyari? Hindi lang pinagaling yung nagpasalamat. Siya'y pinagpala pa ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya yung pagpunta lagi natin sa church, every Sunday, yan ay thanksgiving natin kay Lord. Sunday is not your day. It is God's day. Priority ang araw ng linggo, pagpapasalamat sa tunay na Diyos na nagbigay ng buhay mo at buhay ko. Kaya, let us be the church that return to Jesus with gratitude, not the 9 who move on. Tayo ang laging magpasalamat. Number 4, thanksgiving opens doors for more. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pinto sa higit pa. Habang nagpapasalamat ka sa nagbigay sa iyo, tuwang-tuwa ang nagbigay na dagdagan ka pa. Are you still with me? Psalm 100 verse 4 says, enter His gates with thanksgiving. Enter His courts with praise. Doon sa Luke chapter 16 verse 10, He who is faithful in what is least is faithful also in much. Ang napagkatiwalaan daw po sa maliit ay napagkakatiwalaan sa malaki. Again, lahat ng mayroon tayo sa Diyos galing. Maliit o malaki, sa Diyos galing. So, ugaliin mo na lagi na magpasalamat upang palaki ang ibibigay ng Diyos sa iyo. I myself, ako mismo, noong nagdadrive po kami ni Sterling, noong Thursday, kami lang po ay nag-road trip na mag-asawa, nagkikwentuhan po kami. Alam nyo, amin pong muling inalala yung mga panimula namin. Nag-resign ang asawa ko sa kanyang trabaho na malaki ang sweldo. Nang regular na sweldo sa kanya ay times 3 sa panahong yon. Ang aking pong love gift ay kakaunti na kung titignan, hindi kami mabubuhay na mag-asawa. Pero sabi ko, mag-resign ka, maglingkod tayo mag-asawa. Nung sumunod po kami at sumunod po siya, grabe, never kami pinagkulang ng Panginoon. At dumating yung time, kami lang pong dalawa ay nagtatawanan. Ibig sabihin nagtatawanan, masaya kaming dalawa. Alam nyo, bakit? Dahil, hinanap namin, nung araw na yon, yung mga tao na nangangailangan. At sila po, inikot namin buong Batangas City. At binigyan yung mga tao na yon. Bagamat hindi lahat. Ang ibig kong sabihin, ang sarap magbigay dahil mayroon ka. Tama? Alam nyo, pag-uwi namin, ang saya-saya. Kahapon, grabe, nagkikwentuhan lang po kami ng isa natin pong kapatid. Pero wag na, hindi ko na ipapakilala yung kapatid natin yon. Inabutan ba naman ako
ng higit pa sa mga pinamigay ko. Say hallelujah. Hindi pa dadaig ang Diyos pagdating sa bigayan. Amen? Lahat ng avenues ay kanyang bubuksan sa lahat ng tao na thankful at worshiper niya. Kaya habang kayo thankful, God will continuously open the doors of blessing for you. Kaya ang year 2025, mga minamahal, kung fruitful ka ngayon, higit na magiging fruitful ang darating mong taon. Say hallelujah. Grabe. At sasabihin ko din po sa inyo, darating ang panahon, maski hindi mo na kailangan, darating pa. Bakit? Ang napagkatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa... Ang church natin, ang liit-liit dati. Nagsimula po ako sa ilalim ng puno ng mangga. At pagkatapos nun, nung umulan, lumipat kami sa mas malaking puno. At ito ay puno ng sampalok. At pagkatapos nun, umulan uli, lumipat kami sa ilalim ng puno ng santol. At lang mayroong maliit na terrace. Yan po ang simula. Napagkatiwalaan ang inyo pong lingkod. Ito na. At sabihin natin muli, thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your power. Lord, you are so great. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your power. Lord, you are so great. Makinig po kayo. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay pagbubukas ng mga saradong bintana ng kalangitan. Ang pagbibigay mo ng iyong tithes at ang iyong offering ay thanksgiving mo yon. Ikaw ay nagbubukas ng bintana ng kalangitan. Napipilitan magbukas ang Diyos ng mismong sarado dahil sa iyong kataparan sa Diyos na buhay. That's why, nagre-response lang ang Diyos ayon sa iyong pagpapasalamat at pagsamba sa Kanya. That's why thanksgiving is a key that opens doors to great blessings. Ulitin ko muli, thanksgiving is a key that opens the door to greater blessings. Sino puli dito mga thankful? Taas ang kamay. Lahat ng thankful. Hallelujah. And that's why God will surely bless you. Gratitude precedes promotions. Thanksgiving prepares us for the next season. Nakuha niyo po yun? Ang pagpapasalamat mo sa Kanya, pagiging gratitude mo, ito po ay para sa iyong promotion. Ang pagpapasalamat mo ay paghahanda para sa susunod na season. Thank you, Lord. That's why Jesus gave thanks for 5 loaves of bread and 2 fishes. Tingnan nyo ha. Nagpasalamat si Jesus doon sa 5 tinapay. Nagpasalamat siya sa Ama. Nagpasalamat din sa 2 isda. Sabi niya, thank you for this food. Nung nagpasalamat na si Lord Jesus, yung 5 tinapay at 2 isda nag-multiply.
Thanksgiving brings multiplication. Narinig niyo po ba ako? Anong sinabi ko? Nagpasalamat si Jesus sa Amang sumasalangit sa 5 tinapay, 2 isda. Nag-multiply. Ngayong taon, pasasalaman natin ang Diyos sa lahat ng kanyang biyaya for the next season. And there will be a great multiplication. Amen? That's why before asking God for increase next year, before asking God for increase for next year, pasalamatan mo siya ngayon sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Thank Him for what He already multiplied these years. And the last one, Thanksgiving prepare us for the new year. Kaya ka na magpapasalamat ngayong huling linggo ng 2025 para ito sa magandang biyaya sa year 2026. Say hallelujah! Thank you, Lord. That's why Lamentation 2 verse 22 to 23, through the Lord mercy we are not consumed. They are new every morning. So, everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. In closing, the year 2025, punuin natin ito ng pasasalamat for the year 2026. Huwag mong kalilimutan, we should close the year with gratitude, not regret. We step into the new year with faith, not fear. Huwag kang matakot sa darating na taon. Next year is a great opportunity for us to receive greater blessings from God. Tumayo tayo. Come on. At sabihin natin, thank you for your love. Thank you for your grace. Come on. Thank you for your power. Lord, you are so great. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your power. Lord, you are so great. Thank you, Lord. Sandali lang. Bago tayo lubos na mananalangit at mag-pray, naalala ko si Mang Elias. Gusto kong pakinggan nyo to. Si Mang Elias, isa po siyang magsasaka. Sobrang sipag po niya. At sa kanyang pagtatanim, nagtataka siya, bakit hindi siya umaangat sa buhay, kundi yun at yun din lamang. At tinitignan niya ang mga karatig bukid niya, sila'y masasagana. Siya naman ay lagi nananalangin. At dumating yung time na nagkaroon ng tagtuyot. Nagtanim din lahat sila. Nagulat ang mga kapitbahay. Ang mga karatig bukid niya, ang kanyang lamang pong pananim ang nag-survive. At umani siya ng sagana ayon sa kanya itinanim. At ang mga karatig bukid niya, lahat ay tuyo. Nagtataka sila, bakit sa iyo lamang sumibol? Bakit parang may hamog lagi sa iyo? Ang sabi po ni Mang Elias, hindi ko rin po maintindihan. Ang alam ko, ako lagi nagpapasalamat sa kanya. Maging konti lang ang mga inaani ko noon, ako rin nagpapasalamat sa kanya. At dahil doon, yung kanya pong inani, para magkaroon po ng binhi ang mga kapitbahay niya at mga karatig bukid niya, ito ay kanyang sinyer
At sa kanila na-realize na si Mang Ilyas pala ay tunay na mananampalataya na ang Diyos niya ay may kapangyarihan na pagpalain ang kanyang mga bukirin. Naalala nyo din, si Isaac, panahon ng tagtuyot, saka siya nagtanim. Tandaan mo, huwag mong titignan ang tagtuyot sa paligid kung mayroon man. Ang titignan mo ay ang Diyos na may-ari ng panahon. Shall we bow down our head and close our eyes? At let us sing this song. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your power. Lord, you are so great. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your power. Lord, you are so great. Lord, we love you. We praise you. Pwede ba sa oras na ito, pasalamatan mo ngayon ang Diyos? Pasalamatan mo siya. Lahat ng maalala mo na ginawa ng Diyos sa iyo magaganda, pasalamatan mo ang Diyos. At kung mayroon din man naging pagsubok ka sa buhay, pasalamatan mo ang Diyos. Kung bakit ka ngayon nakatayo, nagtatagumpay, dahil ikay nagpapasalamat sa Kanya. Nakaranas tayo ng maraming mga pagsubok, ngunit tayo ngayon nakatayo, pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang ginawa. Come on, thank God, thank God. Mga kabataan, pasalamatan mo ang Diyos. Mga professionals, pasalamatan mo ang Diyos. Kayo po mga magulang, mga negosyante, thank God for His goodness. Thank you, Lord, sa buhay ng mga JA1 people. Sige, kanya-kanya tayo ng pasasalamat ngayon. Pasalamatan mo ang Diyos. Thank you, Lord, on what you have done for the year 2025. Thank you, Lord, sa iyong mercy. Thank you, God, sa grace nyo. Salamat, God, sa provision ninyo. Salamat sa kalusugan na binigay niyo po sa amin. Salamat sa kagalingan. Salamat sa patuloy niyong ibinubuhos na pagpapala. Salamat sa mga naging pagsubok na kami pinagtagumpay ninyo. Salamat. Napakadakila ninyo, O God. Salamat sa aming pong pamilya. Salamat maging sa amin po mga magulang at mga anak. Salamat sa mga kaibigan. Salamat sa mga pinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat sa patuloy mong pag-i-increase. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Lord, salamat din sa napakagandang church building na binigay niyo po sa J1 family. Salamat, Lord. You provided everything. Thank you, Lord, sa mga anak mo na nanatiling tapat sa inyo. Lord, tatawid po kami sa year 2026. Lahat ng kami naging pangit, kaming karanasan sa year 2025, hindi na siya kasama sa darating na taon.
Salamat, God. Lord, lahat ng anak mong sumasamba na nagpapasalamat. Lahat ng naalala nila na dapat nila ipagpasalamat. Biyaan mo sila ng higit pa sa kanila inaasahan. Salamat na born again ang aming po mga kaibigan at mga kamag-anak. Salamat. At sabihin natin lahat, taas natin yung mga kamay. Sabihin natin, salamat Panginoon sa pag-ibig mo sa akin. Walang kapantay ang iyong kadakilaan. Salamat po, hindi mapapantayan ang iyong kabutihan. Pinatunayan mo ito, O Diyos. I love you, Lord. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan. Linisin mo po ako ng banal mong dugo. Lord Jesus, purify me. Bless me. Maghari ka sa puso ko. Ikaw lang ang Diyos ko. Nasasambahin ko habang kinabubuhay. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Manatili kayo nakapikit, ako na lang mananalangin. Hingin mo ngayon sa Diyos, habang ako'y nagpipray, ilagay mo sa isipan mo yung kahilingan mo. I pray, Lord, yung mga anak mo na thankful sa inyo, yung mga anak ninyo na may kahilingan naman, ibigay niyo po ang lahat ng gusto. Manatili ang kalusugan. Manatili, O Diyos, ang kalakasan. Walang maghihikahusgang mga anak. J1 people, I declare to you, you have the blessings that God promised to Abraham. We have the blessings of the Lord because of Abraham. Mangyari ang mga pinangako ng Diyos na pagpapala kay Abraham. Dumaloy sa ating lahat, J1 family. In Jesus' name, walang maghihirap sa atin. Sa pangalan ni Jesus, we are ready to receive a new wave of blessing for the year 2026. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen, and Amen, and Amen. You may be seated, please. Expect great blessings from God. Amen? Thank you, God, for your love. Thank you for your grace. Praise God. Always give thanks to the Lord.